pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at pinakilala ang matuwid na pamumuhay. At hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung tayo po ay bukas at laan sa pagbabago ng buhay at maging masunurin at pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang lahat po ay magkakaroon ng pagbabago. Sa atin pong ebanghelyo po ngayon, nagtuturo po sa atin ngayong gabing ito ang mahal na poong Jesus Nazareno, na tayo po ay maging mapaglaan ng pagtutok sa pagbabago ng ating puso at isip, na kung saan ang pagtawag sa pagtalima sa Diyos, pagsunod sa Kanyang kalooban. Paano po nga ba ito? Malinaw po sa atin ngayon na ang lalaki pong anak na nagbago ng isip at sinunod po ang kalooban ng kanyang ama na nagtungo sa ubasan ay isang malinaw na halimbawa po sa ating lahat. Kaya sa ating unang pagbasa ay naroroon po ang isang masama na nagbago ay dudulutan ng kaligtasan. Ang isang mabuti na naging masama, nagpakasama,
ay dudulutan ng kamatayan. So, paglalarawan po ito kanina sa ating unang pagbasa at ngayon pong ating ebanghelyo. Ang anak na nagsabing, hindi po, ayoko po. Pero may pagbabagong naganap sa mga sandaling iyon ng kanyang puso at isipan at sumunod sa kanyang ama, na siya'y tumungo bilang kalooban ng ama na magtrabaho siya sa ubasan. Bagamat ang isa po ay sumagot ng, opo, pupunta po ako. Pero hindi po nagpunta. So may dalawa. Sa ating pong paglalakbay po sa mundo, araw-araw po tayong pumipili ng tamang pamamaraan. Hindi maling pamamaraan. Sa bawat galaw po ng ating buhay, dito po sa paglalakbay po natin, lagi nang mayroong pagkatalabang nagaganap. Ang paggawa ng mabuti at pagsabi ng oo, o kaya'y ang pagtalikod sa kalooban ng Ama at nagiging masama ang resulta. So dalawang bagay po. Kaya ang pinakapag-uugat po nito sa atin mula sa puso at isipan ay ang paninindigan ng katapatan. Ano po yung katapatan? Paano tayo sa pananatili po ng ating katapatan sa Diyos, anumang mga kalooban ng Diyos na siyang ipinagaganap sa atin ay katapatan, anumang mga pagsubok, anumang mga hilahil sa buhay, o anuman mga pinagdaanan na pwedeng magbago at magsabing, sa inyo po ako, Poong Jesus Nazareno. Kayo po ang siyang aking susundin. Kayo po ang siyang magbibigay sa akin ng buhay. Kayo po ang magdadala sa akin sa iyong kaharian. Kaya't paulit-ulit ko pong sinasabi, lahat ng dito po ay nagsisimba. Ang direksyon po natin ay langit. Magkita-kita po tayo sa langit. Tandaan po natin yan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang landas ng pagdaloy na kung saan ang paghahari ng Diyos na siyang ating tinatahak dito sa mundo na makatawid tayo ng ligtas patungo sa kaharian ng Diyos. Yung po ang punto na po natin dito. Kaya sinasabi, saan ba ako pupunta pagkatapos ng aking buhay dito? Dapat klaruhin po natin sa ating sarili. Pero kung sala sa init, sala sa lamig, saan nga ba ako pupunta? Hindi klaro sa iyo. Kaya't malinaw po sa ating pong ebanghelyo po ngayon, ang pagsisikap na ang kalooban ng Diyos ang siyang mamayani sa bawat puso po natin, sa bawat isipan, na laging desisyon ng oo, ng may katapatan, hindi po oo, ng may pagtataksil o kasinungalingan. Pwede tayo magsabi ng oo, pero taglay ang ugat ng kasinungalingan. So, hinihingi po sa atin, anong katapatan mayroon ako sa pang-araw-araw na buhay na ginawa ng Diyos sa akin? Sa pang-araw-araw na pagharap ko sa aking buhay, ang katapatan ng tuwinang laging aking dapat dadalhin at taglay. At naroon ang isang pinakamatinding pagmamalay ng aking puso at isipan. Na ang lahat ng aking gagawin, anuman ang inyong mga kalalagayan sa buhay ngayon, anuman ang inyong mga trabaho, anuman ang inyong mga gawain, na maisakatuparan ito ayon sa kalooban ng Diyos ng buong katapatan. Kaya nga po, sinasabi po ni Saint Therese of the Child Jesus, na ating kapistahan niya po ngayon, na ang mga ordinaryong ginagawa ninyo ay magiging extraordinaryo kapag ito ay napapaloob sa kalooban ng Diyos at na may tindi ng pag-ibig para sa Diyos. Yun po yung kahilingan sa atin, na araw-araw ng ating paglalakbay dito sa mundo ay nagtataglay lagi ng pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa at ang lahat ng mga ordinaryong ginagawa natin, kaila bandera ka, nasa opisina at paglilingkod sa simbahan, nang may taglay ng pag-ibig, ito'y extraordinary. Nagiging extraordinary. Bakit? Pinababanal na mga desisyon ng ating pagtugon sa kalooban ng Diyos. Ordinary, nagiging extraordinary. Kaya po sinasabi po ni Saint Therese,
Kahit nagpupunas ka ng alikabok, naglalaba ka, nagluluto, nataglay ang pag-uugat ng pag-ibig ng Diyos dito. Tayo'y nagiging masamyong bulaklak patungo sa Diyos. Alam niyo po ba yon? Masamyong bulaklak na nag-aalay, na kung saan nag-uugat ang pag-ibig na ito. At ang katapatan natin sa kalooban ng Diyos. Kaya tilingin po natin araw-araw mga kapatid, magkita-kita tayo sa langit. Ito po ang nais ng Diyos sa atin, na makapiling po tayong lahat doon. Kaya't sinasabi po sa ating ebanghelyo, yung mga nakinig kay San Juan Bautista, at sinasabi niyo po sa mga matatanda at mga pari na ito ng mga Hudyo, na hindi nila pinakinggan si San Juan Bautista sa pagsisisi ng kasalanan at pagbabagong buhay. Sino mga nakinig? Ang mga publikano na tinaguriang mga makasalanan, ang mga taga-singil ng buwis na tinaguriang mga makasalanan, at ang masasamang babae. Anong sabi ng Poong Jesus Nazareno? Sila ang tumatanggap sa kalooban ng Poong Jesus Nazareno, na sila ang tatanggap una sa lahat ng pagpasok sa langit. Bakit? Kasi naglaan sila ng pagbabagong puso, pagbabagong buhay, pagsisisi ng kasalanan upang makamit ang kalangitan. Kudasalin po natin everyday, Lord, pagkatapos po ng buhay ko dito, hindi ko alam, pero nais ko pong makauwi sa iyo. Bigyan mo ako ng biyaya na ako'y makasunod lagi sa iyong kalooban. Ano man ang mga gawain na inatas mo sa akin, ito'y mapagbuti ko ng may pag-ibig. Mapagbuti ko ito ng dedikasyon ng aking paglilingkod. Ano mang mga gawain na inatas ng Poong Diyos sa inyo ay magiging isang extraordinary kapag ito'y taglay ng daloy, ng alulod. Pinabing alulod ng biyaya. Ibig sabihin, rumaragasa, alulod ng biyaya na pinagkakaloob ng Diyos, at ito'y magiging isang kaganapan ng pagbubuo ng paghahari ng Diyos ay naririto na sa lupa, bunit hindi pagganap. At ang kaganapan kapag ito'y nais sa katuparan patungo sa kanyang kaharian. Kaya hiling po natin, araw-araw nating pagsikapan na Panginoon, masunod ko po ang iyong kalooban. Si Santa Teresita bumasok sa edad na 15 anyos. Hiningi niya ang biyaya na siya'y mag-alay ng kanyang buhay bilang isang mongha sa Carmelites, sa Lisieux, sa France. At ito'y nais sa katuparan niya nang siya mamatay, 22 years old. Naisaganap niya ang kalooban ng Diyos sa napakaigling panahon na ang bawat araw ng kanyang paglilingkod ay taglay ang pag-uugat ng pag-ibig. Alulod ng biyaya, dumadaloy sa mga simpleng gawain na isinabuhay po ni Saint Therese of the Child Jesus. Kaya bawat isa po sa atin, araw-araw, kasama po ako doon, hingi ng biyaya na masunod ang kalooban ng Diyos, na tataglayin natin ang pag-ibig niya sa bawat pagkilos ng ating buhay, sa ating pakikipagkapwa-tao na nagtataglay ng pagmamahal, paglilingkod, pagmamalasakit. Ang isang taong mapagmalaki, ang isang taong mapayabang, puspos ng kayabangan, buhos ng hangin, mahirap makapasok sa langit. Ang pagpapakumbaba ay tanda ng isang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapakumbaba, nagpapakababa, ay tanda ng isang pag-ako sa kalooban ng Diyos na kapag sa buhay niya ay nalalaan para lamang sa Diyos na ito na magdudulot ng matinding pag-ibig at kaligtasan.